tingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Gising na! Ay, Karen! 403. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Ngayon pa ay panibagong araw ng Monday, June 9, 2025, bisperas ng birthday ni Jen! Birthday niya, bukas. Ajis. Ayan, yan ang magandang tanong kung ano meron. Mukhang absent, mukhang magbabirthday. Ay, alam ko na kung ano meron. Punong-puno tayo bukas ng buko. Ay, narito. Courtesy of her boyfriend. Oo, courtesy of kanyang boyfriend. Dahil may buko tayo, eto na ang mga headlines. Pinoy Gising! LPA o low pressure area patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa bansa. Metro Manila at Bulacan muling binaha dahil sa malalakas na ulan. Pinoy Gising! MSRP ng imported rice, target ibaba sa 43 pesos. Pinoy Gising! Eto na naman tayo sa dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Kasado na, Kasmu! Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, hindi bababa sa 8 katao patay sa pamamaril sa Gaza. Pinoy Gising! Sa sports, Blackwater Bossing, kumambyo ng panalo, Terra Firma Jeep, pinadapa. Pinoy Gising! Kalawanging tangke ng LPG ang ibinigay sa inyo. Alam, pwede nyo hong tanggihan yan dahil bawal yan. Alamin natin ang kaparusahan mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo nga ba na ang tao ay likas na makasarili sa kabila ng pagpapakita ng kabutihan? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Pilipinas, top 3 sa pinakaligtas na bansa sa Timog Silangang Asya. Ito ba'y fact or fake? Alamin natin mamaya. Pinoy Gising! At sa naglalakihang ulo! Nino! Nino! Naman siya. Ayaw pa. Sa naglalakihang ulo! Nino nga! Nagbalitang showbiz! Si Michelle Gumabaw dinalaw sa kulungan ng ama bago nagpakasal. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo! Nino! Nang balitang showbiz, si Cristel Fulgar nagtago sa CR sa kanilang honeymoon ng mister na Koreano dahil sa hiya. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bango na, tayo na. Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga uga, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Mga bato napili ko. Funky Town. Parang tunog ng animated series yan, oh. Happy Monday! Oo, lumis na naman. Sana pagluluksa. Natutulala ka. Amigo, congratulate tayo, partner. Sino yan? Congratulate natin si Flying A! Sa kanyang achievement ng weekend. Achievement yan. Kasi pinanawagan mo siya nung may mga factor fake tayo tungkol sa rabies. Oo. Oh, May ayan. namamatay sa rabies. Ano yung hinuhubad mo? Ay, wow. Ay. Masakit. Akala ko ano eh. Oh, yeah. Masakit na May makati. effect daw pag nanganganin.
ganun ba? Oo. Ay, lagaw nangangati eh. Ay, baka iba yan. Saka kaliwaan pala ang turo kapag rabies. Una ata. Kasi tetano, tetano, tsaka yung pang-rabies. Hindi siya pwede pagsamahin at one arm. Kaya ganun left ba? and right. oo. Yeah. Then the following, isa na lang Baka yan. maging meow kapag... Kaya yung sound effect. Kaya lang naman ako na ganito dahil sa'yo eh. Yan. Nakita, ikaw mas praning ka kaysa sa akin, no? Takot kaya ako. Oo. Hindi, mahirap din naman kasi yung rabies. Aba, Saka Diyos ko eh. nakakatakot pag hindi ka pa mamatay ng mapayapa, eh, no? Kaawa ka. Tama. Na Totoo. nagwawala. Tsaka parang pag rabies, hindi mo, yun na nga, guys, sasabi nila, mabibigla ka na lang bukas makalawa, iba na nangyayari sa iyo. Corrected ba eh? Kaya we congratulate you. Yeah, congratulations. Hindi Dahil- ka na magiging First, ayan. First stage pa lang to, meron pang 3. mo yan. At least, hindi, Meow ka at least, dyan. at least pag usaping rabies, hindi ka na pariringgan ni madam. Ay, Hindi, oo nga, kulang pang correct. matapos. Hanggang matapos ay parinig ka pa rin. Kailangan hindi niya ma-miss yung appointment niya. Oo. Yun ang mahalaga. Oo. Kasi may ibang mga tao na namimiss ang mga appointment nila. Kasi after 3 days, kailangan turukan uli. Oo, ay after 3 days. 3 days, 2 Oh, days. wag- 2 days. 2 days yata o 3 days, hindi ko alam. 2 Hindi to ko 3 nakakalimutan. days, 10, 11. Oo. Oh, sakto, holiday kung 3 days. Oo. Eh, buti kung Ano, bukas sige. ang clinic niyan. Ay, Ang depende. holiday, oo. ano? Kung baka naman mo yung clinic is baka naman may by appointment kahit holiday. O, basta this week, o, araw-araw kami alarm. Pero, reminder dito, wala ka. Kayo ba'y inulan nung weekend? Yes. Oo, yata. Tulog Yes. Sabado. Ikaw masarap ang weekend mo eh. Kahapon. Magastos. Mainit kahapon, yes. Mainit kahapon. Oo. Pero nung umaga, makulimlim. Makulimlim, Oo, yes. medyo pero, malamig. Pero all throughout the day, hindi siya umulan. Doon sa Cavite, ha? Oo. Hindi siya umulan at saka mainit. Kahapon Pero yan. Kahapon. Pero maganda na rin yun kasi ilang buwan din tayo hindi nakaranas ng ulan. Yes, of Sabi nga course. namin ni Busing dito, ang pinaka nag-benefit yung mga magsasaka. Oo. Na naghahanap talaga ng mga dilig sa kanilang mga itinanim. Oo, So kaya this is lang- their season. Kaya lang Tama. sumusobra minsan eh. Oo. Di ba? So nasasayang. Kaya nga merong yung sa Nueva Ecija yata yon, merong mga farmer doon, kalabasa farmers na kinailangan nanawagan sila na dahil kailangan nilang i-harvest yung mahigit 5,000 kilos of kalabasa. Oo, 5,000. kailangan. Kasi kung hindi, masisira. Kaya nanawagan sila na sana ay bumili sa nila ng volume para maubos yung harvest nila na yon. Bulto-bulto na ang bilhin sa kanila. Oo nga naman. Kasi kung paisa-isa nga naman, 1-2 kilo, Rugi. ay medyo matagal bago maubos. Di ba? Baka masira talaga. Yun, oo. Kasi lahat naman yan ng mga perishables. Pag Yes. sinabing perishables, hindi na ho dapat pinaghihintayan. Correct, oo. Dapat agad-agad kinukuha. Hanggang maaari nga, di ba? May ibang nagpapayo na, hindi ko lang alam kung si Mama Beth, ito rin yung papayo niya, na pag namalengke ka, bilhin mo lang yung mga kailangan mo for at least 1 to 2 days. Kasi nasisira sa bahay pagka natetenga. Oo, nabubulok sa ref. Oo, nabubulok Oo, sa ref. correct. Tapos, kung hindi man sa ref, yung mga sabi natin hindi makailalagay sa ref, yung nasa labas lang. Yes. Ganun din, ilang araw lang sira naman. Correct. Pero kung ikaw naman ay alam mo naman mga Pilipino, di ba? Masyado tayong alam mo yung takaw tingin na kahit, Oo. di ba? Yes. May pag nakita mo yung kangkong, Oo. ay, ano ko to, ganyan. Oo, ganyan. tapos pagdating sa bahay, ayaw mo Kala na natin naman na. Hindi yan. Ay, tako, lagay ko muna dyan. Tulog muna. Tapos biglang, ay, iba na pala yung gusto kong Oo, di ba? Tapos kainin. pag tinamad, ay, bilhin na tayo ng ulam. Correct. Oo, Pag di ba? Pinakamalaking kasalanan dyan, may app naman, deliver na lang tayo. Diba, napakadali. Correct, oo. Kasi Ayan, minsan talaga it really helps, no, na yung bibili ka na ng lutong ulam. Kasi hindi ka na mag-e-effort talaga. Tapos lalo na kapag isa o dalawa lang kayo sa bahay, talagang Yes. advisable talaga na bumili ng ulam na Pang lang, Oo. yung konti lang. Yes, oo. Sa lalo kapag nagtitipid kayo, isang order na ulam, okay na sa inyo dalawa yun eh. Naman. Yeah. Di ba? Oo. Ganun talaga. Very advisable. Correct. Pero kailangan maging masinop pa rin kasi masiraan kayo ng pagkain. Ang lagi paalala, di ba? Maraming mga tao, bata, nagugutom sa kalsada. So medyo magiging masinop din sa inyong bibili. Kapag 3 araw na sa loob ng ref ang
ang pagkaan lalo ang ulam, naku, utang na loob, huwag niyo na pong kainin dahil meron akong nabasa sa Facebook na ano siya, na namaga ang kanyang buong katawan dahil kumain siya ng ulam na 3 days na sa loob ng ref. Sa'yo talaga nang galing yan, ha? Voice over naman bigla ko ba't mag-isa lang ako na dito nagkakantuan. May papasok. Pasok ka, baby girl. Oo. Okay. Pakita niya si baby girl. Dali. Ayan. Pakita mo. Dali, pakita mo. Pakita mo, JM. Dali. Ako bahala sa'yo. Pakita mo. Ayan. Nasa. Ayan. Pakita ka na. May abot ka. Ikaw naman. Okay lang yan. Dali na, baby girl. Iabot mo na. Ayun. Hi ka muna. Hi ka muna. Dali, hi ka muna. Ba't may yain ka, baby girl? Siguro sabi niya kay Jeff, tanggalin mo nga muna yung dalawa, may aabot ako. Tapos mag-isa lang ako na iwan sa frame. Ay, nako po, mapagpalang Monday morning ulit sa inyong lahat. Sumasa inyo na! Sumasa inyo palagi! At sumatin lahat! Ang Pinoy Gising, DWIC at Aliw Channel 23 ngayong Monday morning, June 9, 2025. Ilang araw lang kailangan tsagain, holiday na naman. Yes, at ngayon po ay simula ho ng Brigada Eskwela. Okay, oo June nga. 9. Uy, it's 1 week to go. Magpapasok ka ng mga chikiting. Traffic na naman. Samahan niyo mo kami sa 2 oras na balitaan at kulitan hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Main Barato! Flying Anton! Pinoy Gising! Larga na po tayo sa nagbabaga at nanggigising na mga balita. Pinoy Gising! Ngayon ko lang nalaman niya, inabot pala ni Baby Girl, hindi pala para kay Anton, para sa akin pala. Sa'yo. So ito na. Ito na yan. Okay, pahinga na ito. O siya, diretso na tayo sa usaping lagay ng panahon, partner. May LPA pa rin at patuloy itong binabantayan ng pag-asa dahil ang LPA na ito ay nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Batay po sa 2 AM advisory ng State Weather Bureau Agency, huling namataan na nasabing sama ng panahon sa layong 75 kilometro, 75 kilometers, Kanluran, Hilagang Kanluran o west-northwest ng Bacnotan, La Union. Mayroon namang katamtamang posibilidad na maging isang tropical depression o bagyo sa loob ng 24 o 24 na oras ang nasabing sama ng panahon. Kaya naman, manatiling nakantabay dito lang sa DWIZ at sa aming mga weather reports, sa mga weather reporter dyan. Para sa mga karagdagang updates, kaugnay sa nasabing sama ng panahon. Pinoy Gising! Secret daw. Di nila kilala yung dalawang weather reporter, ha? Secret na lang. Nood kayo, whole day. Samantala, kaugnay po sa panahon na binaha ang ilang lugar sa Metro Manila at ilang probinsya sa bansa matapos ng mga pag-ulan na nagdala ng southwest monsoon o habagat at low pressure area. Kabilang sa mga binaha ay ang Zamboanga City, kung saan napilitang ilikas ang mga pamilya rito dahil umabot na sa halos hanggang tao ang baha. Kasalukuyan namang nasa 27 pamilya ang nailikas sa Kabatangan Barangay Hall, habang 25 iba pa ang nasa Ayala Gymnasium. Samantala, naitala rin ang mga pagbaha sa San Jose del Monte, Bulacan at pati na rin sa Rojas Boulevard. Pinoy Gising! 15 minutos makalipas ang alas 4 ng morning, plano po ng Department of Agriculture o DA na bawasan pa ng 2 piso ang maximum suggested retail price o MSRP para sa mga imported na bigas sa susunod na buwan. Ayon sa pahayag na inilabas ng ahensya, target nilang gawing 43 pesos na lang ang MSRP ng imported rice mula sa 45 pesos mula noong Marso at 31. Batay sa huling datos ng ahensya, naglalaro sa 39 pesos at 83 centavos hanggang 58 pesos at 65 centavos kada kilo ang presyo ng bigas sa Metro Manila. Pinoy Gising! Naku, parang yung mga, kung magtutuloy-tuloy ang sama ng panahon, baka yung mga eskwelahan ay maging evacuation Yan center. na naman tayo, oo. At mapupurnada. Nako. Huwag naman Tanda sana. na, 16 na tama, di ba? June 16 Oo, na ang next official week, first Monday. Next Monday. Huwag sana magkaroon ng mga, yung sama ng panahon, no? Medyo ay umaraw-araw muna. Dahil unang bugso ng klase. Siguro kahit mga June 16, 17 umaraw. 18 onwards, diba, okay lang. Oo, alam mo, nung mga nakaraang taon na nagsisimula ng Hunyo ang klase, Yep. madalas talaga na maraming suspension ng June, July, August. Yung tipong ang discussion pa lang ninyo ay first 2 lessons pa lang sa isang Oo. subject,
ang maririnig yun na sa mga kagaya namin mga institusyon sa media na wala po ng pasok sa mga susunod na lugar. Ayan. Yung mga bata tuwang-tuwa na naman kasi puyat sila the previous day at ang gusto nila ay walang pasok the following day. Diba? Pero Kaya alam mo ngayon, nga paagahan na magsuspende. Yun ang minsan na batayan ng mga magagaling na mayor eh. Nagsususpend sila the night Nagigising before. na maaga. Oo. Minsan na Kasi kung ipapaliwanag lang natin, ay mayroong, kung may sama ng panahon, every hour naman ng announcements, so Yes. yung updates. Oo. Pagka naman maybe na, hindi wala sama ng panahon, every 4 a.m. po kasi ang pinakauna at pinakamaagang weather update. Kaya yun, bigyan mo, si Baby Girl nagbigay sa atin ng Oo, panibagong ng pang weather alas update. Kasi 4. alas 4 po talaga nilalabas ng Pag-asa Eh, yan. ang problema kasi ng ibang estudyante, bumabiyahe ng ganitong oras or hanggang alas 5 para makaabot ng alas 6 na klase. Oo. Kaya sila yung talagang Apektado. Oo, nadudurog nung late Yes. late kung tawagin nilang suspension. Kasi ang mahirap din doon, partner, not that I'm defending the LGUs, maaari kasing 8 p.m., 11 p.m., yun yung mga usual weather advisory. Yung mga weather advisory, mga yellow rainfall, orange tsaka red rainfall, every 3 hours ang interval niyan. Kung walang bagyo at puro rainfall lang. So it's usually 5 a.m., 8 a.m., 11 a.m., and so on and so forth. Every 3 hours po yun. So kung sabihin natin by 11 p.m., nakalagay yung orange warning, minsan pagpatak na madaling araw, magugulat ka, 2 a.m. bigla naging yellow. 5 a.m. wala na. Wala na. Pero Sayang naman kasi nga naman yung araw. sayang din. ano. Kaya usually, hinihintay talaga ng mga LGU, ng mga mayor, mga governor, yung pinaka-latest na merong weather bulletin o rainfall advisory po, ang Pag-asa. Kaya hindi kagad nila masuspindi dahil sila din naman nasasayangan. Saka hindi ka pwede magsuspindi ng walang attachment. Yes. I mean yung dahilan kung bakit ka magsususpend ng klase. Do, ang dami na nangyari dati, partner, na nagsuspend tapos paggising mo kinaumagaan, sobrang Sobrang init. init. Pero hindi naman kasi talagang masasabi. Yeah, ang lagay oo. ng panahon. Correct. Oo. Madalas yan, it's unstable, Oo, Hindi tsaka- mo ma-predict talaga, kumbaga. Tsaka may mga ibang mga LGU officials na ang mindset na lang nila is better safe than sorry. Kasi ayaw nila Better safe than bash. Oo, tama. Sa bagay. Sorry. I stand corrected. Ayan. Better safe than bashed. bashing. Yung pala yun, Pero at okay. least, meron na ngayong mga alternative, Kagaya ng online classes. Oo naman, kahit nagrereklamo pa yung iba na mabagal daw ang internet. Good morning sa mga telco. Kasi sila yun, Sila nagsasabi mabagal internet, Oo. Nire-relay lang namin. Oo, hindi kami yun, Hindi Pero kami yun, mabagal. Ang bilis-bilis ng internet dito sa aliw eh. Ay, nako. Ayaw talaga. Anyway, baka tayo mapunta. Oo, diretso na. Natapos na ng Department of Agrarian Reform ang higit kumulang 2 kilometrong farm-to-market road sa Banban, Apayao na may pondong umabot sa halos 30 milyong piso. Ayon sa DAR, mahigit sa 1,100 o 1,200 agrarian reform beneficiaries ang makikinabang dito mula sa Barangay Banban at mga karatig na komunidad. Dahil dito inasahang mas mapabilis ang transportasyon ng mga produkto. Ang naturang proyekto ay itinayo sa ilalim ng programang Beneficiaries Development Division ng DAR na nagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa mga agrarian reform beneficiaries at communities sa buong bansa. Pino Gising! Si Dar, kapatid ni Gar. Ay, iba pala yan, sorry. Pang dito pala yan. Yan pala ay agrarian reform. 21 minutos sa bot. 21 minutes makalipas ang alas 4 na morning. Nako, partner, ito na yung pinakaayaw mo. Ano yan? Abisa sa mga motorista. Ano yan? Kasado na po kasbuang panibagong dagdag. Hindi dagdag bawas, hindi bawas. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Thank you, Daniel. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, posibleng may pagsirit mula 30 centavos hanggang 50 centavos sa presyo ng kada litro ng kerosene, habang inaasahang dagdag naman mula 40 centavos hanggang 60 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, maaari naman magkaroon ng mula 80 sentimo, 80 centavos hanggang mas aray ko po, piso sa aumento sa kada presyo ng kada litro ng diesel. Karaniwang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na price adjustments ngayong araw, tuwing araw po ng Lunes, at ipapatupad ito bukas, araw ng Martes. Pino Gising! Mahigit 50% o mahigit 14 na milyong pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili bilang
mahirap. Batay sa datos ng SWS, 8% ang nagsabing sila ay nasa borderline na estado ng kahirapan habang 42% naman ang nagsabing hindi sila mahirap. Sa nabanggit na datos, aabot sa 14.1 milyong pamilya na itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap. 2.2 milyon naman ang naitala bilang bagong mahirap, 2.3 milyon naman ang itinuturing na parati silang naghihirap at 9.5 milyong pamilya naman ang itinuturing na matagal nang mahirap. Saan ka dyan? Lahat! Parang ako malapit na ako sa bagong mahirap. Ako lahat covered. May pinakamataas na porsyento na naitala sa Visayas na may 67%, habang may pinakamababa ay sa Metro Manila na may 33%. Isinagawang survey noong April 23 hanggang April 28 sa pamamagitan ng face-to-face na interview sa 1,500 na Pinoy sa buong bansa. Pinoy Gising! Bago natin dakuha ng showbiz, sa iba pang balita, inaasahan ng Department of Education o DepEd na aabot sa mahigit 27 milyong mag-aaral. 27 million na mag-aaral mula preschool hanggang senior high school ang mag-enroll para sa school year 2025-2026. Ayon kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya, patuloy na tinutugunan ng DepEd ang kakulangan sa mga silid-aralan sa gitna ng pagdami ng mga mag-aaral. Mahigit 165,000 ang kakailanganin na silid-aralan sa pampublikong paaralan sa bansa. Sa kabila po nito, plano ng kagawaran na makipagtulungan sa pribadong sektor sa pamamagitan ng mga public-private partnership para matugunan ang kakulangan sa mga classroom. Sa pamamagitan ng partnership, target po ng DepEd na magtayo ng mahigit 100,000 bagong silid-aralan. Pinoy Gising! Ayan, Mike. Kaugnay ng pasukan, sa gitna ng papalapit na pasukan nga ng mga estudyante, aarangkada today ang Brigada Eskwela. Yo. Ayon sa Department of Education, ang tema ng brigada ngayong taon ay sama-sama para sa bayang bumabasa na naiintindihan ng binabasa. Yan, Dapat may literate. ganun. Tama. Layon nito na pagkaisahin ang komunidad at mga stakeholders sa paglilinis at pagsasaayos ng mga pampublikong paaralan bago ang pagbubukas ng klase sa June 16. Tatagal ang brigada hanggang sa Biyernes, Friday the 13th at Sweldo Day, June 13. Pinoy Gising! 25 minutos na po, 25 minutes makalipas ang alas 4 na morning. Michelle Gumabaw dinalaw sa kulungan ang ama bago nagpakasal. Alamin natin kung anong naging palitan nila mula kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Ang ramis ko na. Rabbis free ka ngayon. Bawas, hindi ka na nine lives. Ayan. Ay, ito na nga ang aking balitang showbiz, mga kaibigan. Ako, bago ang aking balitang showbiz, nanghihinayang ako dito kay Michelle Gumabaw kasi gusto ko talaga siyang manalo sa ibang bansa sa sa pageant. Oo. Ang ganda-ganda kasi ng mukha. Tsaka very bright Very bright. bright. Yes. Kaya lang talaga kapag ang titindi kasi ng kanyang talaga mga Yung batch nakakalaban na, yun. no? Yung mga batch talagang matitindi eh. So medyo talagang hirap eh. But anyway, ang mukha kasi ang ganda-ganda, ang ganda ng height, ang ganda ng build ng katawan, talagang super pwede talaga eh. But anyway, ganun talaga ang buhay. Yep. But anyway, going back sa aking balitang showbiz, kinumpirm nga nitong si Michelle Gumabaw na dinalaw niya ang kanyang amang si Dennis Roldan sa kulungan. Bago siya ikasal dito sa kanyang mister na si Aldo Panilillo. Ayon dito kay Michelle, hanggat maaari daw sana kung siya masunod ay gusto niya na ang kanyang ama ang magatid sa kanya sa altar. Kaya lamang sa sitwasyon nito ngayon ay hindi talaga po pwede. Oo, sabi niya ganoon, kung hihintayin niya raw na ito ay makalabas, lagi raw nasa isip niya na hintayin ang kanyang ama na makalabas muna ng kulungan bago o makalaya muna bago siya magpakasal. Pero napaka-imposible daw dahil nga sa
lifetime imprisonment nga ang naging hatol dito ng korte. Mula nung masangkot ito sa kidnapping, sa isang kidnapping, sa isang bata, no, sa isang Chinese na bata noong 2005. Ito si Dennis Roll, tama ba? Dennis Roldan. Oo, Dennis Roldan. Oo, na isa sa mga anak niya sa ibang girl ay super malapit sa akin. Ayan. Oh, at bida doon sa pelikula ni Attorney Topacio. Si Paolo Gumabaw. Okay. Okay. I remember. Kamukha niya si Paolo Gumabaw eh. Kamukha ng tatay. Okay. Ayan, So, sinabi pa nitong si Michelle na gusto lamang talaga niya na magkaroon ng basbas ang kanyang ama bago pa siya magpakasal. Kung kaya't ginawa niya ito, ang ginawa niya ay talagang dinalaw nilang dalawa ng kanyang mister ngayon na si Aldo habang ito ay nasa kulungan sa New Bilibid Prison. Lifetime. Oo, lifetime. Lifetime yung lifetime imprisonment. Kaya medyo sabi niya gano'n, ay iniisip niya rin daw na kung hihintayin niya, baka hindi na siya makapag-asawa nga. Dahil nga sa lifetime, di ba? Unless mabigyan ito ng parol. No? So, yun nga sinasabi ito ni Michelle. Pero, mula nung ikasal daw siya dito sa kanyang mister na si Aldo, ay marami daw siya na-discover sa buhay. Kaya ang kanyang, advice sa mga kabataan ngayon na gusto magpakasal, ay kilalanin muna mabuti ang inyong mga pangasawa at hindi basta-basta magpapakasal ka agad nang hindi nagkakakilanlan na mabuti. Dahil sabi niya ganoon, maganda daw talaga na ang foundation ninyong mag-asawa, lalo na kapag kayo magpapakasal na, ay mahaba talaga, at hindi yung basta na lamang nagkakilala, after a month or two, ay magpapakasal na lang kagad. Ayan. Maraming discoveries daw siya, kahit Parang may pinaparinggan. wala naman. Kasi di ba may narurumor ng ikakasal. Tama, ayun. Sakit. Ayan. Masakit ba ito? Kaya mo yan. Kaya mo yan. 3 shot na lang. Anyway, na maraming balita ng showbiz at marinig ko na sa inyong dalawa. Salamat, Toy! Thank you, Toy! Dapat palang intro doon, pare. Wala na yan. Tignan natin. Hindi pala bawal yung miyam-miyam, makaka-copyright pala tayo. Ay, ganun ba? Naalala ko yung birthday mo Oo, last year. Talaga ba? Na-copyright. Oo. 29 kalating minuto, 29 kalating minuto na makalipas ang alas 4 ng morning. Oras na para kunin ang inyong kape at pandesal at kumain dahil magbe-break kami. Magbabalik po ang Pinoy! Gising! Gising na kami din siya. Ayan na, good morning! Gising! Gising! Wakey! Kape! Kape! May sasagot ng ating breakfast mamaya. Talaga ba? Sana I think that's confirmed. Mamaya pagbalik tanong natin. Okay. Ang galing ng CA Bam natin sa oras po na 36 minutos makalipas ang alas 4 na morning. Baren Daniel, tanggap tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Mga paaralan dapat tiyaking ligtas sa bullying. Dapat lang sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Report mula ka Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Kailangang tiyakin na ligtas ang ating mga paaralan laban sa bullying. Ito ang panawagan ni Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian, lalo na't magbubukas na ang bagong school year sa susunod na linggo. Git ni Gatchalian, hindi natin dapat hayaang manatiling bullying capital of the world ang Pilipinas. Kaya dapat anyang tiyakin ng Department of Education na may papatupad sa lahat ng paaralan sa bansa ang bagong guidelines sa paglaban sa bullying. Muli ginit ni Gatchalian ang kanyang mga panukala paano lulutasin ang bullying sa mga eskwelahan, kabilang na ang ganap na pagpatupad ng GMRC o Good Moral Character at Values Education. Dagdagan ang mga tinatalagang guidance counselor at ganap na pagpapatupad ng basic education, mental health at well-being promotion. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Dalawa pala silang CA. Si CA Bam tsaka si CA Jen. Ay, talaga. Ayan na. Si Jen nag-operate niya. Kaya pag mali yung lumabas dyan, Larms, alam mo na kung sino. Happy Si birthday girl. sa'yo. Kaya
naman, ha? Dito tayo sa ating Yusek na, na Nako! laging gising. At hindi magre-resign. Anytime, gising ang aming Yusek Aha. para sa price monitoring at bonus ulam Uy, tips. pinag-isa niya na. Yes, mula po sa apat Ay, na buo kaya? palengke Teka sa natin, teka natin. Kamanabas, sa Oo. Ngandaan Market sa Caloocan. Okay ka. Malabon Central Market sa Malabon yan, syempre. Oo. Sa Tangos Market sa Navotas. Na, At Gulayang Saan Bayan yan? sa Kadiwa Kumpleto! sa Valenzuela. Kompleto. Ayan, Naggala ang lola nyo. Oo, Yusik yan eh. Oo Yan nga ang pala. Yusik na maagang Walang tatalo. gumigising. Good luck naman. Sana nagkakopyahin ng mga totoong Yusik. Sana ko. Mga Yusek, gising! Oo nga. Ayan, tawagin natin ang palengke queen, Mama Beth Samson. Metro Patrol reports. Good morning! Boom! Silang lahat. Ayun. Gusto ko yung boom silang lahat. Kabog! Aray ko po, kinabog yata. Wala naman tayong binanggit kung sino eh. Alam niya kung sino siya. Yeah. Anyway, mga anak, yung apat na inikutan ko sa Kamanaba area, yung bigas dyan, hanggang ngayon meron pa rin silang 35, 38, 40, 45 to 60. At hopefully, maari nang yung 45 na imported rice ay maging 43 na. Sa baboy naman, mataas pa rin dahil sa pigi, kasim, laman, pork chop at giniling, mula 405 to 420 pesos, iba-ibang palengking presyo yan, yung 405 to 400 pesos per kilo. Samantalang ang liempo, 430 to 450 pesos kada kilo. Tumaas ang manok, 230 pesos, hindi ka man magpa-fried chicken, Daryl. 230 pesos at tambaka 480. Ang isda, bangus 220, 240 hanggang 260, tilapia 150. Ulo ng maya-maya, ulo ng salmon ay 170, sapsap, dilis 180, dalagang bukid 240 maging ang galunggong. Espada 270, ang pusit 280, ang tohong 100 hanggang 120. Sa gulay, ang ampalaya 80 to 90, repolyo 70 to 80 pesos, patatas 60 hanggang 70, sayote 40 hanggang 45, ang carrots at talong 75, ang bawang 150, sibuyas 120 pesos yung pula at ang kamatis 50. Ayan, mula sa presyo na yan, ito ang pwede niyong lutuin. Suggestion ko, ulam tips, nilaga, sinigang, or pwede rin kayong magminudo, apritada, kaldereta, pochero, tinola. Sa gulay naman, chapsoy, sate, balambalunan, pwede rin sa sa manok, ampalaya, con carne. Sarap. Lagyan niyong hipon or con itlog, pakbet, giniling na sayote sa giniling, sinigang sa miso, sinampalok ang isda, pangat, sweet and sour, inihaw, prito, or paksiw, maging sarsyadong isda. Ayan ating price monitoring at pinagsama ko na pati ulam tips. Mamili na kayo dyan para sa Pinoy Gising. Beth Samson, ang DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At syempre, sabi nga ni Daryl at Timing, nagbabudget tayo ng tama. Pinoy Gising! Thank you so much, Yusek, ha? She knows that I love fried chicken. Ay, sarap ng mga nabanggit na ulam tips, Gusto ha? ko yung gusto ko yung chop suey. At mukhang stable so far ang presyo ng bilihin sa ating mga palengke. It was good to know na ang bigas ay hindi sumisirit ang presyo dahil sinabi nga nila na dapat ayan 43 hanggang 45 pero meron pang may 35 eh. Very good. Oo. At that's good. ang imported rice ay ipapako ng 43 pesos. Yeah, yung mga nasa 35 okay na yun, safe side na yun. Yung ibang nasa lumulobo pa, babala. Ang hindi nagawa ng paraan recently ay yung karne ng baboy. Ay, oo. Hindi talaga kinakaya. Dahil umaalma yung mga nagtitinda, yung mga oo. tindera-tindera na either that o hindi na lang muna sila Lugi. magbebenta. Kaya pala hindi siguro nagluluto pa ng pork chop mga magulang ko. May Kaya sinasabi nila, kamahalan. wag muna anak. May kamahalan. May kamahalan pala. Ito budget. Wow! 42 minutos na makalipas po ang alas 4 ng morning. Ronda tayo sa probinsya. Ronda Probinsya. Ang Naga City Disaster Risk Reduction and Management Operation Center ay naka-activate na po dahil sa habagat at LPA. Uy, parang ilang araw nang hinahampas ata ng mga pag-ulan ng Bicol Region. Kuyang Melvin Machado, marhay na aga. Kuyang Melvin, kamusta ang lagay ng panahon dyan? Hinahampas pa ba kayo ng mga ulan o wala naman? Ano na lang, ay pabugso-bugso na lang yung buhos ng ulan at hindi naman tumatagal. Pag madaling araw, yun nga, medyo may panakanakang pagbuhos ng ulan pero hindi naman siya
gaanong sustained at tumatagalan ng ilang oras at tumitigil naman kahapon ay sumikat naman ng haring araw ng buong maghapon. Okay. At ito nga dito sa Naga City, naka-activate ng City Disaster Risk Reduction Management Operations Center at Incident Management Team ng pamalang lungsod ng Naga matapos na itaas sa Blue Alert status ang paghahanda dahil sa epekto ng pag-ulan dala ng habagat at low pressure area. Naka-activate na rin ang Barangay DRRM Committee Response Team at patuloy ang pagsasagawa ng mga pre-incident action matapos ang ipinatawag na coordination meeting sa 27 barangay ng lungsod itong nakarang Sabado ng hapon kung saan dumalo si Naga City Mayor at Congressman-elect Attorney Nelson Ligacion. Kaugnay nito, may kanya-kanya ng trauma at Campolas kit ang lahat ng ambulansya ng lungsod na magagamit sa pre-hospital care ng mga pasyenteng re-respondihan. Samantala, mas mapapabilis naman ang paglilinis ng mga drainage at waterways na idinaan o ito'y dinaan ang pagpapatrabaho sa pamamagitan ng Food for Work program sa barangay, ang pagpapatrabaho na pangunahan ng City Social Welfare and Development Office. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ayan. Ayan na. Maganda naman ang mukhang kahit nakapikit ay kaya na ng leader. Ayoko ng, naman. Naga ang yung mga ganyang disaster relief operations. Let's be frank and honest, partner. Pag-upo lalo ni Mayor-elect Leni Robredo dyan sa June 30. Wag naman sana, syempre hindi natin hinahangad na magkaroon ng masamang delubyo ang Naga, kahit anumang lugar dito sa ating bansa. If ever that happens, I really think na Naga is in good hands pagdating sa disaster relief. Kumbaga, kahit nakapikit, prepared. Parang LGU ng Naga. Sabihin ni Mayor, umuulan. I-ready nyo na yan. Oo, diba? Parang inasnap. Ayan na. Ready alam nyo na. na ang gagawin. Wow. Diba? Samantala, dahil tayo sa ibang mga balita, pinasinungalingan ng Department of Education ang kumakalat na peking balita sa social media na nagsasabing suspendido. Ayan naman! Ang mga klase dahil sa MPOC sa fake news huyad. Binigyan din ng DepEd na fake news ang social media posts at pinayuhan ng publiko na maging mapanuri laban sa misinformation. Sinabi rin ng ahensya na ang publiko na bumase lamang sa mga verified sources upang maiwasan ang kalituhan at pagkalat ng maling balita. Pinoy Gising! Sa oras po na 14.5 minuto bago mag-5 in the morning, magbabalik po ang Pinoy Gising. Just before 5 in the morning, nagbabalik ang Pinoy Gising. Ngayon, ronda ulit tayo sa probinsya. Ronda Probinsya. Barangay Kagawad sa Siniloan, Laguna, patay sa pamamaril ng riding in tandem. Report mula kay Kuyang Arman Cambe. Dead on the spot ay isang kagawad ng barangay matapos itong pagbabarilin ng ride in tandem kahapon ng tanghali sa kilometer 16 Barangay Liabac, Siniloan, Laguna. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Rene Manjares, 51 anyos, at residente na nabanggit na barangay. Sa investigasyon, sakay ng kanyang motorsiklo si Manjares nang sundan ng mga salarin sakay na isang Mio motorcycle. Pagdating sa isang kurbadang bahagi ng highway, doon naman ang pinagbabaril ang biktima dahilan para ito mahulog sa gitna ng karsada. Mabilis naman tumakas sa mga suspect patungo sa poblasyon ng Siniloan, Laguna hanggang sa nangangalap pa ng kopya ng CCTV ang kapulisan para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Arman Cambio mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impina May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala sa ating NBI, kalawanging tangke, pwede niyong tanggihan yan. Yan. Tangke ng LPG, dahil bawal ho yan. Alamin natin ang kaparusahan ngayon sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pagbebenta ng kalawanging LPG? Nako, bawal ito.
Isa nga ang liquefied petroleum gas o LPG sa katuwang ng mga kusinero pagdating sa pagluluto. Pero paano kung pag-order mo, ang idiniliver sa iyong tangke ay puro kalawang na at tila burado na ang brand at label nito? Nako, bawal ito. Nakasaad sa Section 38 ng Republic Act 11592 o ang LPG Industry Regulation Act na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga LPG tank na may depekto, substandard at malayo na ang itsura sa bago. Binigyang din sa Section 40 na hindi inirekomenda ang pagre-refill sa mga lumang LPG lalo na kung wala na itong tatak o sira na ang tangke. Ayon din sa batas, hindi maaaring singilin ang mga consumer para sa bagong tangke dahil tungkulin ng LPG company ang mag-provide ng panibagong tangke. Kaya sa mga supplier at reseller dyan ng LPG, make sure na ang ibinebenta nyong tangke ay quality. Hindi nyo naman siguro ikakalugi ang pagsusupply ng tangking bago. Kaya huwag nyong hingan ng karagdagang bayad ang mga tao. Ang kailangan lang naman ay maayos na serbisyo para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Tandaan na sabi ni Gar, make sure, wow, ang tangke ng LPG ay quality. Make sure at... Make sure ka pa. Quality. Arte mo. Arte mo, Gar! Samantala Pero sa... karapatan niyo ho yan, Oo, dapat kung gusto nyo makinis at quality, it's your right. Yes. Magkano LPG? To 900? refuse, parang Diba? buwabot pa ka ng 1,000 ka. Exactly. Tapos kung kalawangin lang kukunin nyo, nakulubing-lubi ho kayo. Yun yung tip. 970. Depende ata sa brand. Pag unang bili mo, pabibiling ka ng bago. Ah. So, dalawang bayad mo. Bayad mo sa tangkay, bayad mo sa isang buwan, yung sa order. Kasi mong pagbalik ng umorder ulit, yung tangkay mo, wala na yun. Nakahalo na yun. Iba na. Tapos pagbalik sa'yo, may kalawangin, abay ka bibili mo lang ng bago. Kung ayaw mo ng spotless, it's your right. Dahil dapat nakukuha nyo yung, ika nga, your money's worth. Yes. Ayun. O sa ating dapat take note. Take note. So talaga siya, dapat quality. Make sure. Make sure. Ay nako, Gar, sa ating balitang showbiz, ay kanina yan, si Michelle Gumabaw. Ngayon naman, si Cristel Fulgar nagtago sa CR sa kanilang honeymoon ng mister na Koreano. Dahil daw po, alam mo dahil saan, pare? Naihiya! Bakit kaya? Sasagutin na ni Rabies Free Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted. Ay, ito na. Bawal na. Bawal na. Okay. Ay, ito na sa ibalitang showbiz, alam naman natin na si Cristel, di ba, virgin siya? Yes, kinasal. Actually, ang kanyang first kiss ng lalaki ay nung ma-engage siya dito sa kanyang mister ngayon na si Hasuyok noong February 28 lamang. Oo. Talagang talagang napanatili niya ang kanyang virginity na parang ako. Yun! Aray ko. Maaray ka. Wala lang. Anyway, ito na nga, inamin nga nito si Cristel Fulgar kasi di ba kakakasalamang nila? Yeah. Inamin niya na nung honeymoon na day na nila o nung honeymoon na event na nila, event talaga yun. Live ba yan? May live streaming ba? Nung honeymoon na nila na kanyang mister, ay talagang nagtago siya sa CR. Ayon dito kay Cristel, ay naglalagay daw siya ng kung ano-ano sa kanyang katawan. At pero nagkunwari lang daw talaga siya na naglalagay siya ng kung ano-ano. Na nagsiseremonya muna siya. Pero ang totoo daw talaga ay pinapakiramdaman niya ang kanyang mister na Koreano kung ito ba ay gising pa o tulog na. Ginamit daw siya ng napakahabang oras sa loob ng CR. Hindi naman daw siya kinatok ng kanyang mister kung ano nangyari sa kanya sa loob. Pero alam daw nito na nasa loob siya at nasa maayos na kalagayan siya kasi nagsasalita daw siya na akala mo raw may kinakausap pero wala naman daw siya kinakausap talaga. Nagkukunwari lang talaga siya na may kausap siya sa phone. Para nga tumagal yung kanilang kwentuhan. Para tumagal siya sa loob ng CR. At para nga kasi sabi niya, nagmamahala naman kami nang wala yun. Sabi ganon. Pero, kailangan ba talaga merong ganon? Sabi niya raw sa kanyang sarili. Tinatanong niya kanyang sarili.
pwede bang gano'n na lang? Tapos bila daw maya-maya, tumawag ang kanyang nanay. Sa sobrang tagal niya sa kanya sa CR tumawag na ang kanyang nanay at sinabi na sa kanya, okay na ba? Naka-score na ba? Oh, yeah. Ang sabi rin sa kanyang nanay, wala pa kasi nandito pa sa CR. Gulat na gulat daw ang nanay niya kasi tagal niya sa loob ng CR nga. Sa sobrang tagal niya sa loob ng CR, finally, ang decision siya, nung bago siya lumabas, naglagay daw siya ng lotion. Pero nagulat daw siya kasi ang nakalagay doon sa lotion na kanya ilagay, come to me. Sabi niya, naku, ano ba ito, be? Sabi niya, gano'n. It's a sign. Bakit ganito? Sabi niya, ganito. Bakit ganito ang lotion na ito? Sabi niya, gano'n. Pero maya-maya daw, ay lumabas na rin siya at pagsilip niya, dahan-dahan pa siyang sumilip. Ay, wow. Oo, dahan-dahan siyang sumilip. Pagsilip niya, tulog na yung kanya. Para pala malaping panther, may mag-background na gano'n. Tulog na yung kanyang mister. Oo, ay maya-maya daw, umiga na rin siya at hindi raw nagising ang kanyang mister at paghiga niya sa kama nila. Pagod yan. Oo, kaya sabi daw niya, hoy, ligtas ako ngayong gabi. Mark safe. Di ba nakakatuwa lang? Oo, nakakatuwa talaga itong si Crystal Folgar, no? Sabi nga niya, hindi talaga siya sanay. Kaya sabi niya gano'n, sana daw, wag siyang i-bash doon sa nangyari sa kanila ng kanyang mister na hindi nga ito naka-score sa unang gabi nila. Kasi nga, talagang nagtagal siya sa loob ng CR. Dahil sa sobrang hiya niya raw, nasabi nga niya sa kanyang sarili, nagmahalan naman kami nang wala yun. Bakit kailangan ba talaga merong gano'n? Oo naman. Pero pag nasimulan mo na yan, you can't stop and you can't go back. There's no stopping. Pero sabi nga rin na, naisip niya rin daw na, sabi niya rin sa kanya sarili, kung gusto magkaroon ng pamilya, magkaroon ng maraming anak, ng mga anak, ay kailangan mo ng sumuko, kailangan mo na isuko ang iyong bataan. Ayan. Kaya yun lang. Laban-laban. Yes. Yun kanya kwento. Siguro ng mga succeeding days, nagkaroon na nga ng katuparan. Ayan. Tama. Well, may blessing naman na ang marriage. Yep. Oo, correct. Laban tayo. And it's really part and parcel. Yung ika nga, the honeymoon and the things that happen there. Yes. It's a procreation, ika nga. Yes. Anyway, na po aking balitang showbiz at balik na sa inyo dalawa. Salamat, Ton. Thank you, Ton. Oy, sa mga nasa dagupan, maraming salamat po. Susunod ang Todo Balita dyan. Kasama ang paboritong mama ni Anton, si Mama Liway. Hindi ko kabisado yung kanta eh. Gaw-gaw. Gaw-gaw. Doon na lang tayo kay Mama Susan. Okay, Kay Susan tayo. Sa mga nasa Manila at iba pang lugar at lalo na sa Aliw Channel 23. Ay, ilang segundo na lang, mag-alas 5 na. Ikalawang oras ng Pinoy Gising. Susunod na. 2 minutes makalipas po ang alas 5 ng magandang Monday morning. Morning. Wala pang traffic, ha? Wala pang traffic. At dahil dyan. Next week na raw. Ay, oo pala. Wala pa kasing paso. Wala pang sok pa ang mga chikiting. Pagdating next week, partner, panigurado. Ayan na naman tayo. Naalala ko na naman yung kwento mo. Yung mga nanggigigil na motor sa'yo. Oo. Sorry guys. Wala lang, driving lang, ganon. Hindi, syempre pagka kumbaga nakalabas na nga ikaw, kumbaga nakanguso nga ang tawag nila. Automatic na yun, nahihinto ka na. Hindi pa para kumurba ka. Give para way. iwasan mo yung sasakyan, marami po ang kalye, may mga 2 lanes, may mga 3 lanes. Tsaka hindi matatapos yung kalye. Makakarating din kayo sa paroroonan nyo. May isa pang katotohanan dyan, hindi rin ho natatapos ang traffic, ha? Oo, kaya, nakita-kita rin kami sa finals, sa traffic diba? That's my point. Ay, nako, sumasa inyo na naman. Sumasa inyo parati. At sumating lahat. Ayun, ang ikalawang oras sa Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23. Tuloy-tuloy po tayo hanggang 6 in the morning. Naka-online ka ba? Ay, mag-load eh. Ayun, sige, simulan na siguro natin. Ay, babati na muna tayo bago daw tayo mag-headline. Sabi ni Binibining Madam, salamat sa ating 18 million viewers worldwide. 18 million viewers nationwide, worldwide.
syempre net-wide. Si Jaylon Halon Aguinalde, good morning daw. Ayan, si Badsky Bacaro, ayun na naman, no. Siya pala yung taga, Orange, New South Wales. Tinanong natin ng Friday. Taga saan? Ayan, Orange, Saan? New South Wales. New South Wales. Down under. Okay. In Australia, not the other Down Under is Davao. But Badsky is from Australia. Hi, Badsky. Pero How bumabagyo are daw sa there? kanila doon ng Hi, yelo. mate. Bumabagyo ng yelo. It's icing there, It's icing. It's icing in the cake there. Ayan. Si Jose Tapang, greetings daw kay Neri Ann Pomer at kay Joe Pomer. Nanonood sila ngayon sa Jeddah. Wow. Napakalakas talaga natin sa Jeddah. At sa Australia. Ayan, si Batman. Good morning daw sa ating tatlo, lalo na kay Anton. Bakit? Malaking ulo. Boyfriend ni Anton yan. Ha? Boyfriend ni Oo Anton. nga, puro si Anton lang eh. Nakakawala daw ng stress. Wow, talaga ba? ang sweet mo naman. Nanonood daw siya, kapitbahay niya daw. Si Sino? Judith Estrada Larino. Ay, talaga Si ba? Ma'am Juday, kapitbahay daw niya. Ayan. Sige, good morning ha. Maride Nene Rosas Romero, good morning. Ayun. Morning. Kay Jovi Baredo ha, hindi Baredo, Baredo. Baredo Juanico, magandang morning. Ayun Ning De Leon, aloha daw. Aloha. Aloha Abukea. Saan kanya favorite trio? Nanonood Saan yan? from Hawaii. Ayun. Informative. Si Miss Ning De Leon. Good morning. Informative daw ang ating program. Talaga. Thank you Talaga po. ba? May napupulot ka, Miss Ning. Thank you po. Basta informative yun na yun. Elizabeth Kamaing from Marikina. Ayan. Hi, At si good Gemma morning. Villa Tapales from Butuan City. Butuan ba yung Butuan? Butuan ba? Tulungan mo nga kami, Gemma. Butuan I-type mo nga. ba? Butuan? Ayun ba yan? Butuan. Butuan. It's Ayun. Butuan. From Butuan City. I stand corrected. Bastos daw yun sa sorry. Bisaya. Bastos pala yan. Tagalog kami sa hindi namin sorry. alam. We apologize. Kayo na lang yung tumawa dyan. Basta yan sabi sa inyo, informative tong programang to. Sa lahat na nakikinig sa 882 Metro and Mega Manila at nanonood sa DWIC News TV at Aliyo Channel 23, good morning! Kami po niyo kasama, Daryl Justin. Main Barreto! Flying Anton! Gising! Hindi ka na pinasalita. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Namiss ka ni Papa Winner kaya binuton ka. Eto. Tiyatanggal mo ako ha. Tanggalan kita ng ngipin. Diretso na tayo. Ito na ulit ang ulo ng mga balita ngayong Monday morning. LPA maliit ang chance sa maging bagyo ilang lugar sa bansa. Muling binaha dahil sa sama ng panahon. Pinoy Gising! Department of Agriculture target ibaba sa 43 pesos ang MSRP ng imported rice. Pinoy Gising! Ito po, dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Kasada na, Cosbu. Pinoy Gising! Palita sa ibayong dagat, hindi bababa sa 8 katao patay sa pamamaril dyan po sa Gaza. Pinoy Gising! Sa balitang sports, Blackwater Bossing, kumambyo ng panalo, Terra Firma Jeep, pinadapa. Pinoy Gising! Pilipinas, hindi pa pala yun. Totoo Hindi nga pa. ba na ang tao ay likas na selfish sa kabila ng pagpapakita ng kabutihan? Abay, totoo ba yan? Alamin natin mamaya sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Inuha mo yung akin, ito yung akin. Pilipinas, top 3 sa pinakaligtas na bansa sa Timog Silangang Asya. Ito ba'y fact or fake? Mamaya alamin. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo! Nino! Nino nga. Nang mga balitang showbiz, si Ai Segura nababahala sa patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV sa Pilipinas. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo, Nino! Nang balitang showbiz, si Joros Gamboa na may pakiusap sa Gen Z na palitan na ang mga namumuno sa bansa. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Siyang na minuto na po, 9 minutes makalipas ang alas 5 ng morning. Ayun na, narinig ko na ulit. Diretso na tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy
Gising! Binalaan po ng Department of Health o DOH ang publiko sa mga sakit na maaaring makuha ngayong panahon po ng tag-ulan. Kabilang sa mga ito ay ang dengue, nako po, na nakukuha mula sa lamok na namumugad sa naiipong tubig. Ayon sa DOH, ilan sa mga sintomas nito ay mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, ay dapat pala, ulitin ko yung partner ha. Mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo. Ayun, dapat ganon. Pananakit po ng kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at mga pantal. Maaari ding makaranas ng sintomas ang individual na dinapuan ng sakit sa loob ng 4 hanggang 10 araw matapos makagat ng lamok na nagdadala ng dengue virus. Dahil dito hinimok po ng kagawaran ang publiko, ang taong bayan na sundin po ang 4T strategy o taob, tatak, tuyo at takip para po maiwasan ang nasabing sakit. Pinoy Gising! Alisin niyo ho ang mga nakaimbak na tubig sa inyong likuran, sa bakuran, ha? Lalo na sa gulong. Oo, di ba? Sa yung mga nakastock ho na tubig, yung nasa garapon, yung pwedeng pag-itlogan ng lamok. Ayan, para maiwasan ho yung kanilang pagdami. At saka regardless, baka mamay sabihin nila, dapat yung lamok na may kulay-kulay, yan No, yung hindi, walang ganun-ganun ha. Walang ganun-ganun, basta lamok, may dala pong sakit yan ha. Mahirap na. Huwag nyo nang ipagka, Huwag dinidefend nyo pa yung mga lamok. Huwag nyo na pagtanggol yung lamok, basta lahat sila may dalang sakit. Pero ano pa rin ha, totoo ho ang cleanliness is next to godliness. Ayan. Kaya lagi maglilinis ng bakuran. Samantala sa ibang balita, handa na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng epekto ng low pressure area sa haba at habagat sa bansa. Ayon kay NDRRMC Executive Director at Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, mahalaga na maging maagap at sistematikong aksyon ng mga otoridad para maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Una nang itinaas ng ahensya sa Blue Alert status ang Operations Center upang matiyak na handa ang mga otoridad. Kaugnay niyan, pinaggana na rin ang Virtual Emergency Operations Center upang mas mapabilis ang koordinasyon sa mga apektadong lugar. Nanawagan naman ng NDRRMC sa publiko na maging alerto, na sundin ang abiso ng mga otoridad at kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga lehitimong source tulad ng DWIZ. Pinoy Gising! Puro may bonus ka. Wala Hindi, naman. vlogging lang. Promoting lang. Na-segue lang. Na-segue lang. O siya, eto, sesegue ako sa ibang balita. Umakit na po sa mahigit 500 pamilya o katumbas ng mahigit 2,000 individual ang naapektuhan ng malakas ng pag-ulan sa 2 rehiyon sa ating bansa. Sa datos po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot na sa 359 na pamilya o 1,366 na individual ang nanatiling nasa 8 evacuation centers, habang 206 na pamilya o 825 individual ang pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kaanak at kaibigan. Ang mga apektadong residente ay mula sa 13 barangay ng Region 3 o Central Luzon at Region 9 o Zamboanga Peninsula. Tiniyak naman ng kagawaran na may nakalaang tulong para sa mga apektadong komunidad. Pinoy Gising! Plano naman ng Philippine National Police na makipagtulungan sa Commission on Human Rights upang matiyak na ang mga operasyon ng pulisya ay isinasagawa ayon sa batas. Ayon yan kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, sa kabila ng espekulasyon na hindi magkasundo ang pambansang pulisya at Commission on Human Rights. Sinabi ni Brigadier General Fajardo na nakatakda ng puntahan ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang CHR para magpaliwanag sa pahayag nito kaugnay sa paramihan ng huli ang mga polis. Dagdag pa ng PNP official, posibleng magkaroon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng PNP at CHR upang palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang ahensya. Pinoy Gising! 13 minuto na po, 13 minutes makalipas ang alas 5 ng morning. Sa iba pang balita natin, bukas po ang Metro Manila Development Authority o MMDA na pakinggan
Pakikinggan po ang mga reklamo, suwestyon at ideya ng mga motorista hinggil po sa kanilang paborito ngayon na No Contact Apprehension Policy o NCAP. Dilinaw ni MMDA Chairman Romando Artes na hindi lahat ng mga nahuhuli ay pinapadalhan ng Notice of Violation. Yan kasi ang kinakatakot ng karamihan. Sa datos ng MMDA, nasa 8,586 ang kanilang naitala sa NCAP simula na o sa violations mula sa NCAP simula nang ipatupad ito, mahigit 4,000 lamang daw dito ang kumpirmadong nahuli. Dahil dito, isa sa ilalim muna ng ahensya sa manual review at validation ng NCAP para matiyak na tama ang huli nito bago mag-issue ng notice of violation sa mga lumalabag na driver. Paglilinaw pa ng MMDA official na ang ipinapatupad na NCAP ay pagpapairal ng disiplina at hindi multa. Pinoy Gising! Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO ang mahigit 200 driving school sa bansa dahil sa sinasabing pagpasa sa mga student driver nang hindi nakatutugon sa minimum requirement. Talay ko. Ayon sa LTO, nag-issue sila ng show cause order sa mga driving school dahil sa ilang paglabag tulad nga ng labis na paglalabas ng theoretical and practical driving course certificates at pagkakaloob ng kaparehong certificate kahit na hindi pa naabot ng mga aplikante ang bilang ng oras na kinakailangan. Kaya maraming makukulit na drivers May mga aligasyon din laban sa mga driving school kaugnay sa pagtamper ng kanilang computer system para mapaunlakan ang mas maraming student driver na lagpas sa daily limit. Bukod dito, pinagpapaliwanag din ang 88 district heads na sakop ang 200 driving schools kung bakit pinahihintulutan ng mga ito na gumawa ng paglabag at hindi pa ito nare-resolba. Pinoy Gising! Meron na palang daily limit, no? Yung mga nag-a-apply, no? Meron na pala? Ayun nakalagay, bakit daw umo-over sa daily limit. Yun ang hindi ko alam, Bakit ang rason ng show cause order ay sobrang daming certificate na lumalabas. Kung yan ay driving school, yung susunod ko naman medical. Pero may tanong ako, partner. Bakit ngayon lang ito na-discover? Baka marami nang naka-receive. Marami nang nakagraduate. Marami nang graduate sa driving school. Oo, tapos siguro nag-audit ngayon ng LTO. Bakit ganon? Oo, kasi gaya nito, ito naman mga clinic. Diba? Naman yan. Pero Diyos ko, wag na tayo magbalinis. Yung iba dyan, alam naman ninyo na dumadaan lang kayo sa mabilis na proseso. Hashtag Pixel. Actually, hindi ito ay good job. Hindi naman sa mabilis naman ang proseso na ngayon. Nowadays, hindi na kailangan ng mga fixer. Oo. Iba kasi nasanay na gusto nila makuha agad na parang dating malaking. Hindi nga pag ikaw mismo personal na nag-renew, nag-apply ng lisensya, napakabilis ho. Kasi nga yung mga old school malamang nasanay sila na matagal masyado. Lugi na hangabis ng pag-fixer. Kayo malulugi kasi magkano lang for example lisensya? Wala pa 1,000. Wala pa. Isama na natin yung pagpapamedical ninyo. Tsaka yung pagpapamedical nyo, isama na natin yun. Sabihin natin, wala pang 1,500. Wala pang 1,500 yan kumpara mo sa pixer na magkano hihingin sa'yo. Oy, take note, bawal po pixer ha. Pwede nyo i-report yan ha. Bawal yan. Pero magkano? Sige, yung mga nagpapapixer dyan, huwag kayong magmaang-maangan. May 2,000, 3,000. Hindi ko sure. Tapos diba sasabihin nila, in 2 days, pare, may lisensya ka na. Una, hindi mo naman din alam kung saan galing yung card. Kasi pinaproseso mo lang. Diba? O ngayon naman, ito naman mga clinic. Kasi itong driving school certificate ay requirement na ito, no? Yes, oo. Isa na siyang attachment bago magkaroon ng student driver's license. Though ako nung kumuha ako, hindi ko inabutan yan, na-required siya. Hindi ko siya inabutan. Pero nag-driving school ako. Nag-theoretical din ako. Bukod sa nag-driving school ako, yung airpot ko na may professional license, may practical pa ako sa kanya na dalawa lang kami. Ako may nag-driving school din talaga. Kaya yung mga nagmumotor dyan, kinampihan ka na naman Huwag kayong, pag nakanguso na. Huwag ka na kurbahan. Ang gagaling no? Gusto niya mag-overtake Ayan, nagigigil naman siya. Hindi, pinapakita ko lang. Na rin ako pag yung umaatras na sasakyan. Yung mga blind spot. Pag atras, nakalabas na't lahat, gagawin, ikakat ka pa talaga.
Siguro hindi Gusto naman... pang masaktan. Oh, di ba? Tapos alam nila, sasabihin nila, motor naman ako, 2 wheels ako. Pagdating sa mata Kahit ng batas, na. You're ako still dito. considered one vehicle, no? Exactly. Pero kasi iniisip ng karamihan dahil madalas sila yung pinagbibigyan eh. Pagka kunwari nagkaroon na ng aksidente, wag naman sana, nagkaroon ng aksidente, tapos makita between sasakyan and motor, madalas po nakakalungkot to. Ang kinakampihan dito yung mga motor. Hindi naman kinakampihan. Siguro, sa angulo ba? sa angulo nila mas insidente? ito, Dahil, mas pabor. oo. Mas pabor po sa mga motor yan. Kasi I rephrase. Ayan. katawan ho ang kumbaga diretso yung aksidente sa pagka-inflict nung aksidente sa katawan ka Sa agad pool kagad diretso. yung katawan. Hindi kagaya doon sa mga nagmamaneho na sasakyan muna bago katawan. Kasi may mga airbag daw. Ayun. Ay, ito. O kaya sa mga nag-grab, mag-ingat kayo. Sa mga nagmo-motorcycle taxi, konting pasensya lang din. Di ba? Makakarating din. Lahat po tayo ay may pribilehyo na gumamit ng kalsada, hindi lang yung isang particular na mode of transportation. Kaya naman binabati ko yung pinsan ko si Ivan. Yun! Nasa biyahe. Nasa biyahe pala. Hello. Ingat sa biyahe sa oras na ito. Yes, ingat Mahirap sa na. NCAP. Ingat sa parang lagi nagmamadali yan sa mga lugar na may Joke NCAP. lang. NCAP, maganda naman yung NCAP. Maganda yung layunin. Yes. Bahala na kayo kung susunod. Kung marami kayong pera, bahala. Kung may pambayad kayo, go lang and go. Laban nyo Bahala lang. kayo. Basta wala kayo na paperwisyong kababayan natin. Kung gusto ninyo maperwisyo kayo, Sa inyo na lang. bahala. Pero kami gusto namin safe kami. Okay? Alright? Ayos! Ayos! Pino Gising! Sa oras po na alas 5:20, 5:20 na po ng morning. Yahoy! Pilipinas, top 3 daw po sa pinakaligtas na bansa sa Timog Silangang Asya. Ito ba ay fact or fake? Alamin sa report na ito. Ang Pilipinas ay kilala sa magagandang tanawin, masasarap na pagkain at mainit na pagtanggap ng mga bisita. At dahil dito, may ilang netizen ang nagsasabing hindi lang ito maganda, kundi isa pa raw sa pinakaligtas na bansa sa buong Southeast Asia. Ayon sa ilang report, nagsasabing top 3 safest country in Southeast Asia ang Pilipinas. Abay nakakatuwang pakinggan, lalo na't may mga balita tungkol sa krimen, kalamidad at iba pang issue sa seguridad. Totoo nga ba ito? Alamin natin sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ. Fact or Fake. Sa kabila ng mga hamon, may mga datos na nagsasabing kabilang ang Pilipinas sa top safest countries sa Southeast Asia base sa tiwala ng mga tao at perception ng kaligtasan. Ayon sa Gallup Law and Order Report 2023, pumangatlo ang Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa perceived safety na may score na 86, malapit lang sa Vietnam na may 92 at Indonesia na may 90. Dagdag pa rito, ayon sa Global Peace Index 2024 ng Institute for Economics and Peace, kahit nasa rank 104 ang Pilipinas globally, may mga positibong pagbabago sa peace level nito sa mga nagdaang taon. Isa pang indikasyon ng kaligtasan ay ang mataas na kumpiyansa ng mga Pilipino sa kanilang lokal na pulisya na nakakatulong para mapanatili ang katahimikan at seguridad sa kanilang mga komunidad. Bagamat may panganib ang bansa sa natural disasters tulad ng bagyo at lindol, patuloy ang mga hakbang ng gobyerno para mapaigting ang disaster preparedness. Sa kabuuan, masasabi natin na ang Pilipinas ay kabilang sa top 3 safest countries sa Timog Silangang Asya ay isang fact. At para sa Fact or Fake, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ. Fact or Fake. Pino Gising! Fact yan, ligtas po ang bansang Pilipinas. Yun! Sa buong Timog Silangang Asya. Kaya bisita na ho kayo. Love the Philippines. Yes. Samantala Sa ating showbiz, ay sigera nababahala sa patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV sa Pilipinas. Anong sabi niya? Alamin natin yan mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pino Gising! Showbiz Spotted. Ay, ito na.
Sino? Yan. Nasaan? Ito yung fact talaga ito. Ayan. Tumataas bukod sa MPAC tumataas ang kaso ng HIV Ay, oo. dito sa Pilipinas. Kaya ang hilig nyo makipagbembangan. Bembang here, bembang Bembang there. everywhere. Nako. Bangers kayo dyan, ha? Bangers. Aha. Na hindi wala kayong pakialam sa mga mangyayari sa mundong ibabaw. Sabi ko nga, kung gusto niyo ng saya, gumamit ng kapote. Yes, actually, iyan ang sinasabi ni Aiza Sigera. Tama ka talaga dyan. Okay. Oo. Pala sinasabi. Ito nga, nababahala nga ito si Aiza Sigera sa patuloy na pagtaas po naman ng kaso ng HIV dito po naman sa Pilipinas. Ayon kay Aiza, nakakabahala po talaga ang naturang bilang na noon ito lamang mula January lamang hanggang March ay umabot na po sa 2,000 kaagad ang kaso ng HIV kung saan ngayon yata ay meron na tayong 21,000 plus, no? Na active cases. Oo, na active cases, no? Oo, ayon dito kay Aiza, noong siya daw po ay chairman pa ng National Youth Commission, talagang nag-exert siya ng effort kasi nakarating daw po sa kanyang tanggapan noon na talagang alarming na ang kaso. Ay, ang tagal na ni Aiza naging chairman, di ba? Hindi na siya youth ngayon. Hindi na siya youth ngayon. Exactly. Very alarming na raw noon pa sa kanyang panahon, very alarming na ang pagtaas ng kaso ng HIV sa Pilipinas. Kung kaya't nag-research daw ang kanyang tanggapan at napag-alaman nila na ang Thailand ay tawag ito naging nanalo napanalunan nito yung issue ng pagtaas ng cases ng HIV, kung saan ibig sabihin po ay napababa nito ang bilang ng mga nagkakaroon ng HIV sa kanilang bansa. To think na ang Thailand, di ba alam naman natin na parang sa Thailand sobrang legal masyado yung mga lady boys, di ba? Liberated. Yep. Oo, sobrang liberated doon, lalo na sa same-sex relationship, ano? Yes. Oo. Kung kaya't nagpunta pa raw siya ng Thailand, ayon dito kay Aiza, hindi para makipagbembangan, kundi para pag-aralan kung paano nasugpo. Kung paano nasugpo ng Thailand ang nasabing pagtaas ng bilang ng HIV. At doon niya nalaman na ang gobyerno pala ng Thailand ay namamahagi talaga, very active sa pagpapatupad po naman ng sex education. At sabi ganoon ay it's about time daw para yung para hindi ikahiya o wag nang dapat ikahiya, di-stigmatize ang pagpapakalat o ang pamimigay ng at paggamit ng kondom. Sabi niya ganoon. Ito lamang daw ang isa sa pinakamagandang paraan na nagawa na sinasabi ng Thailand na para hindi tumaas ang masyado ang kaso po naman ng HIV doon sa ilang bansa. Dito daw, pagdating daw dito, hoping daw siya na may papatupad ang naturang kanyang panukala, pero inano daw ito, hinarang ng mga mambabatas, hinarang sa gobyerno, at pinagbantaan pa siya na tatanggalan o babawasan ng malaki ang pondo ng NYC. Sabi niya ganoon, marami siyang plano sana. Nagpunta siya sa mga remote areas ng bansa kung saan doon niya nalaman na wala talagang nahiya. Isa para sa problema, yung mga teacher ng sex education nahihiya na gawing topic ang paggamit ng kondom. Sabi yung ganon. Sabi niya, kung kaya sabi nito si Aiza, talagang walang mangyayari. Kung gusto daw talaga ng gobyerno na masawata yung pagkakaroon ng pagdami ng may HIV, ay kailangan daw ng gobyerno ng mga leader na hindi yung mga personal belief ang ipinapatupad. Open-minded. Kailangan daw yung mga leader ang kailangan daw ng leader ngayon ay yung may lakas ng loob na mag-take ng risk para sa ikagaganda at ikabubuti ng mas marami. Yun ang sinasabi ni Aiza. Oo. Well said. Kaya pag happy kami nasa Bengbang Station,
suot ng naman yan sa kapote. Facebook. Oo. Oo, kaya di ba nung kanino pa to, panahon ba ni Tayag ito, namigay ng mga kapote? Oh, yeah. Oo, yes. Oo, na... Binash nga yun eh. Oo, binash yun. Binash kasi I think- namimigay nga ng kapote. I think it was the time kung kailan napasa tong reproductive health law. Oo, I think nung, di ba yung kasagsagan na nagkatalo-talo nga kasi RH bill. Tapos nung naipasa siya, sinimulan kagad ang DOH mamigay ng mamigay. Noong time nga ata to ni Asik ba? Yusek Eric Tayag? Kung doon nagkakamali. Basta si Eric Tayag na may doon time niya. Ang problema lang kasi sa Pilipinas ay ang nakakalarma talaga dahil nga sa majority ng mga nagkakaroon ng HIV nagkakaroon ng same-sex same sex. Oo. Yun. Yun na. Oo, karamihan ng mga ay puro lalaki. Lalaking. Be safe, guys. Oo. Be safe. Be safe Yun lang. lang naman. Yan, okay. Oo, kasi panghabang buhay na gamutan ng Oo. HIV, Oo, panghabang buhay talaga yan. Yung kapalit ng panandali ang kaligayahan ninyo ay panghabang buhay na sakit. Yung nagpaturo ako ng rabies sa anti-rabies doon ko nalaman na ang rabies walang gamot. May maintenance lamang daw. Yun. Yeah. Yun yun. Oo. Yun. So, wala talaga siya. Kaya daw kapag umepekto na ang rabies sa isang tao, hindi na kailanman ito magagamot. So, may prevention. Yun. Okay. Oo. Pero wala siyang gamot talaga. Parang HIV din. Wala na siyang gamot. It's pero, with you na. Okay. Parang kaya dapat maging talaga tayo, maging bukas talaga ang gobyerno sa pagpapatupad ng panukala na makakaganda talaga at makakapigil talaga sa pagdami ng HIV. Yan. Okay, so yan na muna aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Thank you, Tom. Salamat, Ton. Hinintay ko yung plataforma niya sa darating na election. Salamat, Ton. Diyan lang po kayo. Babalik po kami. Pero bago yan, Philippine Standard Time. Ay ka rin! Pinoy! Gising na! Gising na po! Gising na, boss! Alas 5:30 na ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Nga Pinoy Gising sa oras na 5:33 in the morning, tinawag na madaya ni Information and Communications Technology Secretary Henry Ruel Aguda ang Meta dahil tumanggi itong magtayo ng corporate entity sa Pilipinas sa kabila ng malaking kinikita nito sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, binatikos ni Secretary Aguda ang palusot ng Meta kung bakit ayaw nitong magkaroon ng formal na presensya sa Pilipinas. Pakinggan natin si Secretary Aguda. May daya po kasi sila. Ayaw nila mag-establish ng corporate entity sa Pilipinas. Lagi ba pag kinakausap ko sila, sinasabi nila, nandito po kami sa ibang jurisdiction, wala kami sa jurisdiction nyo. Kumikita sila ng pera sa Pilipinas. Medyo unfair yon. Even, hindi ko nga alam, laging sinasabi nila corporate policy daw. Dagdag pa ni Secretary Aguda, sa Meta lang sila nagkakaroon ng problema hinggil sa issue ng fake news. Giit pa niya, hindi patas ang Meta sa pagpapatupad ng kanilang community standard sa Pilipinas. Muli nating pakinggan si DICT Secretary Aguda. Si TikTok medyo tumino. Si Google, ganun din. Si Kumu, wala tayong problema ever since. Si Meta, ang hirap. Baka kasi sila yung pinakamalaki. Tingin ko, mas mas sensitive sila sa issue ng fake news. So, nakiki-cooperate sila sa atin. Pwede rin yung community standards nila, patas nila ina-apply sa lahat ng country. Kasi po, pare-pareho sila halos ng community standards. Yung kay Meta, pareho rin yung community standard, pero hindi patas yung implementation sa Yan po at narinig nyo ang tinig ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Ruel Aguda sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Target naman po ng Department of Information and Communications Technology o DICT na mag-install ng 50,000 Wi-Fi spots sa buong bansa pagdating ng 2028 para mapalakas pa ang internet access ng mga Pilipino. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, plano nilang ilunsad ang programa sa mga paaralan dito sa ating bansa. Inaasahang makikinabang sa nasabing programa ang halos 10 milyong Wi-Fi users na mahigit 1,000 o sa mahigit 1,400 na lungsod at munisipalidad, kabilang na ang mahigit 3,000 mga geographically isolated and disadvantaged areas dito sa ating bansa. Una nang sinabi ng DICT na layo nitong pumirma ng kontrata sa isang satellite internet company upang magbigay ng koneksyon sa 10,000 lugar sa Pilipinas.
Pinoy Gising! Wi-Fi. May wifi. May internet ba? Sana mabilis! Sana mabilis ang wifi! Sana may internet, ano? Sana mabilis ang wifi! Samantala, tawag tayo ng Metro Patrol. Programang Basura Mo, Isako Mo. Yun. Inunsad sa Barangay Tinajeros sa Malabon kapalit ng bigas. Sabay, alamin natin ang detaling yan at nakakuha ka na ba? Mula kay Kuyang Danny Cruz. Inilunsad ng lokal na opisyal ng Barangay Tinjero sa lungsod ng Malabo ang programang Basura Mo, Isako Mo. Ito'y pinangunahan ni Barangay Chairman Ambet Bautista ayon sa kapitan ng barangay sa malakas na naranasang pag-ulan sa nakaraang mga araw at patuloy na kinukumpuni ang floodgate ng lungsod na nabutas. Nakaranas ang Barangay Tinjeros ng pagbaha kaya minabuti niyang makatuwang ang mga residente ng barangay sa paglilinis at pagsasako ng kanilang basura. Kapalit nito ang nakasako ding bigas. Anya, malinis na ang kanilang lugar. May libreng bigas pa silang maisasaing. Sinabi ni Chairman Bautista na makatutulong ito na maiwasan ang pagbara ng basura sa mga kanal at estero lalo't papasok na o pumasok na ang tag-ulan sa bansa. Anya, sa pamamagitan ng maayos na pagtatapon ng basura, kapalit ang bigas. Kitang-kitang linis ng barangay na kanyang nasasakupan. Sinabi nito na naghanda din siya ng almusal para sa mga nakaisa sa programang ito. Dagdag pa ni Chairman Bautista, layunin daw niyang makitang malinis at malayo sa sakit ang kanyang mga kabarangay at makitang maayos ang kanilang kalagayan sa buhay. Matatanda ang malaking pinsala ang tinamo ng Barangay Tinjeros nang tamaan ito ng bagyong Karina. Lubog sa tubig ang halos buong barangay. Yan ang update. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, nangako si Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Ramon Aliling na aaksyonan nito sa lalong madaling panahon ang rekomendasyon ng mga top developers group sa bansa. Ito'y upang mapalakas ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program at mapabilis ang housing production. Sa isang joint letter na ipinadala kay Aliling, nagbigay ng rekomendasyon ng Chamber of Real Estate and Builders Association o CREBA, National Real Estate Association o NREA, Organization of Socialized and Economic Housing Developers of the Philippines at Subdivision and Housing Developers Association bilang anilay suporta sa housing initiatives ng pamahalaan. Iginit ng grupo na mahalagang magkaroon ng guidelines upang maisama ang horizontal projects sa 4PH program ng gobyerno. Pinoy Gising! 39 minutos na po, 39 minutes makalipas ang alas 5 ng morning. Yahoy! Yahoy tayo ulit sa Metro Patrol! Illegal recruiter timbog sa Caloocan makaraang magtago ng halos 6 na taon. Report mula kay Mama Beth Samson. Nasa kote ng Caloocan City Police Station ng isang illegal recruiter alas 11 ng gabi makaraang manhunt operation matapos magtago sa batas sa loob ng halos 6 na taon. Sa isinamiting ulat kay Dolian Police District Director Police Brigadier General Josefino Ligan, ni Police Chief Police Colonel Paul J.D. Doles, isang manhunt operation na ikinasa ng mga tauhan ng Warrant and Subpoena Section at ng Substation 3 ng Caloocan City Police na nagresulta sa pagkaaresto sa 55 anyos na lalaking akusado na tinaguri ang most wanted persons sa krimen na syndicated illegal recruitment sa paglabag sa Section 6 of Republic Act 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. Kinilala bilang si alias Roderick na aresto ito sa loob ng custodial facility ng Investigation and Detective Management Section at ng Warrant and Subpoena Section. Matatagpuan sa Samson Road, Barangay 80, Caloocan City na wanted sa batas simula pa noong October 17, 2019. Walang piyansang inilagak ang hukuman para sa pansamantalang itong kalayaan. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilong ito ng lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ronda naman tayo sa probinsya. Provincial Top 4 Most Wanted sa Cagayan na aresto sa isang joint operation sa Zamboanga
Sibugay. Ang layo ng narating. Alam natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Patagumpay na operasyon ng kapulisan na aresto ang top 4 most wanted persons sa provincial level sa Barangay Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kinilala ang sospek bilang si Aka Kenji, 18 years old, binata, residente ng Igig, Cagayan at kasalukuyan naninirahan sa Zamboanga, Sibugay. Ang pagkakaso nito ay bunsod ng pagsisikap ng Manhunt Charlie Tracker Team ng PNP Tuguegarao na pinamunuan ni Police Captain Hector Dapanan, Lead Unit katuwang ang Ipil Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit Zamboanga, Sibugay, Police Intelligence Team Cagayan South at RI2 Provincial Intelligence Team Zamboanga, Sibugay at Technical Support Company ng Regional Mobile Force Battalion Provincial Regional Office 9. Ang naarestong akusado ay may kinaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na walang inirekomendang piyansa. Siya ay dadalhin sa Tuguegarao Component City Police Station para sa karagdagang dokumentasyon at kaukulang disposisyon bago ito i-turn over sa korte ng pinagbulan ng kaso. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tunong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Mula norte, babatayan ng Calabarzon. Isang tricycle driver patay sa pananaksak dahil lamang sa parking sa Santa Rosa, Laguna. Report mula kay Kuyang Arman Cambe. Isang tricycle driver ang nasawi matapos itong pagsasaksakin ng nakalitang kapwa driver dahil lang sa parking sa BBL Terminal, Barangay Balibago, Santa Rosa City, Laguna kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Chris, 47 anyos, at residente ng Southville, Barangay Kaingin ng Natural Lungsod. Sa investigasyon, nagtalo ang biktima at ang suspect na si Roman dahil sa kung sino ang nauna sa kanila sa parking. Nauwi sa suntukan ng away ng dalawa na humantong sa pananaksak ng suspect sa biktima. Mabilis na tumakot ng suspect matapos ang krimen, samantalang dead on arrival ng sa ospital ang si Chris. Nagsasagwa pa ng hot pursuit operation ang Santa Rosa City Police para sa ikadarakot ng suspect. Arman kami mula Calabarzon, nag-uula para sa pinamagtodo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! PNP Tuguegarao nagtagumpay sa Bibles operation, 2 street-level individual arestado. Alam natin muli ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. 2 street-level individual ang naaresto ng mga operatiba ng Tuguegarao Component City Police Station sa isang matagumpay na anti-illegal drug bypass operation na isinagawa sa Magure Street, Barangay Anafunan East, Tuguegarao City, Cagayan. Kinilalang mga narestong suspect na sina Aka Nato, 46 years old, may asawa, walang trabaho, residente ng Igig, Cagayan na isang second-time offender ng parehong kaso, at si Aka Cecil, 33 years old, walang asawa, walang trabaho, residente ng Alcala, Cagayan at isang first-time offender. Kapwa silang itinuturing street-level individual sa illegal drug trade. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Captain Hector Dapanan, team leader ng Tuguegarao City Component Police Station sa Anti-Illegal Drug Unit na may koordinasyon sa PIDEA. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay isang pirasong heat seal transparent plastic sachet na hinalang shabu bilang bypass item. 2 pirasong heat seal transparent plastic sachet na hinilang shabu mula sa mga suspect. Bypass money na binubuo ng isang tunay na 1,000 peso at isang budel money na 1,000 peso. Isang double mint plastic bags. Ang dokumentasyon sa mga nakumpiskang ebidensya ay isinagawa mismo sa lugar ng insidente sa harap ng mga suspek at mga kinarawan mula sa yung mga halal na opisyal at ang mga miyembro ng DOJ. Matapos ang insidente, dinala ang mga suspek kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa Tuguegarao Component City Police Station para sa karagdagang dokumentasyon at pagsusuri. Isinailalim din ang mga suspek sa drug test at laboratory examination sa PIDEA at sumailalim sa medical at physical examination sa People's General Hospital Tuguegarao City, Cagayan. Pagkatapos nito, pansamantala silang ikinulong sa custodial facility
ng Tuguegarao City Component Police Station. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Iba pa mga balita sa pagbabalik namin, Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy Gising na! Sarap sabayan no? 47 minutos na po makalipas ang alas 5 ng morning, magbabalik ang Pinoy Gising! Isang dating rebelde ang nagbalik loob at nagsuko ng mga granada at bala sa bayan ng Alcala, Cagayan. Kinilala ang individual na si Aka Bitoy, 47 years old. Magsasaka, residente rin sa naturang bayan. Kasabay ng kanyang pagbabalik loob sa pamalaan, isinuko rin niya ang 3 piraso ng 40mm grenades at 1 piraso ng 12 gauge ammunitions. Ang matagumpay na pagsuko ay pinangunahan ng pinagsamang pwersa ng Alcala Police Station Lead Unit, 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Team Cagayan South Regional Intelligence Unit 2, Cagayan Provincial Intelligence Unit at 77th Infantry Battalion ng Philippine Army. Batay sa paunang panayam, inamin ni Bitoy na siya ay naging regular na miyembro ng NPA simula pa noong 2006. Dumaan siya sa serye ng mga briefing at panimulang lektura na isinigawa ng hindi matukoy na dami ng CTG members. Kalaunan ay sumailalim siya sa matinding pagsasanay sa kabundukan ng Barangay Kapurya at Barangay Bunugan, Baggaw, Cagayan. Pagkatapos ng kanyang panunumpa at pangdangkap ng codename, siya ay binigyan ng M16 rifle at inilaga bilang miyembro ng unit guerrilla ng support unit Comprop Cagayan. Siya ay na-deploy sa kabundukan ng tri-boundaries ng Baggaw, Gataran at Alcala sa loob ng 1 taon. Ngunit dahil sa matinding hirap at karamdaman, umiling siya na makauwi at kalaunan ay nagsilbing mensahero at ginamit pa ang kanyang tahanan bilang tagpuan ng mga membro ng NPA o rebelde. Ang kanyang desisyon na kumalas ay bunga ng matagal ng pagnininglay at pananapik na makapamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya. Isinigawa ang debriefing at dokumentasyon sa Alcala Police Station sa presensya ng Composite CTG Tracker Team. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tunong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Hindi bababa sa 8 Palestinian ang patay malapit sa Humanitarian Aid Distribution Center sa Rafah sa Gaza. Ito ang kinumpirma ng mga otoridad kung saan sinasabing pinagbabaril ang mga biktima habang kumukuha ang mga ito ng supply ng pagkain. Git pa ng tagapagsalita ng Civil Defense ng Hamas, pinagbabaril sila ng mga Israeli ng tangkaing magtulungan o tulungan ng mga Palestinian na makalapit sa nasabing Aid Distribution Center. Gayunman, binigyang diin ng Israeli military na nagbigay sila ng warning shots laban sa mga itinuturing ng mga ito na suspect na lumapit sa kanila at sinabing pinagbantaan sila ng mga ito. Pino Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Blackwater Bossing, kumambyo ng panalo, Terra Firma Jeep, pinadapa. Sports News mula kay Ian Artico na. Good morning, Daryl at Maine. Narito na ang aking latest sports update. Pinutol ng Blackwater Bossing ang 6-game losing streak matapos talunin ng Terra Firma Jeep sa score na 97-82 sa 49th season ng PBA Philippine Cup. Pinangunahan ni Richard Escoto ang koponan kung saan nakakuha ito ng 21 points at 4 na rebounds. Sinundan naman ito ni Christian David na may 19 points, 12 rebounds at 4 na assists. Kahit wala na sa kompetisyon, tumaas ang Blackwater kung saan meron na itong 2 wins at 8 losses. Habang sinara naman ng Terra Firma ang conference sa record ng 1 win at 10 losses. At yan ang aking sports news. Ian Articona nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Alam ko live. Alam ko live. Sa Thursday na daw. At sa holiday, no? Oo, at sa ating showbiz, Alexi Brooks. Ito yung, miss you ito si Alexi Brooks, ano?
Si Tama ba? Si Alexi Brooks ay Alexi Miss You candidate or winner? Paano ba? Sumali siya sa Miss Universe Philippines 2024. Okay. Ang napanalunan niya title, actually siya yung yung inaasa ng marami na mag-uwi ng corona. correct. Pero isa lamang siya, hindi naman lamang kundi isa siya sa mga winner ng isang title pero hindi yung main title. Ang napanalunan niya ay Miss Eco Philippines 2024. Inilaban siya ng Pilipinas sa Miss Eco 2025 at napanalunan niya ang corona. The second woman to win the second Filipina to win the title na Miss Eco. And then but she's the first black woman na nanalo ng title na sa may color. Ayan, si Alexi Brooks, proud na inamin ang same-sex relationship. Alam natin ang detalye niyan, wala kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Saan na ba yan? Saan na ba yan? Kanina pa yan. Kanina pa ito na ito eh. Saan? Wala nga, naisip ko lang, dapat pala yung mga mahilig makipagbembangan dyan. Yan na naman. Parang galit ako, ano? May diin eh. Parang may inggit na May inggit may bahay. Parang may inggit na nararamdaman. Di ba? Oo, dapat pala yun sa mga mahilig makipagbembangan dyan. Yan. Meron ako ibibigay na theme song para sa inyo. Ano yan? Yung Bembang, guli, wag na, Bembang, Aray ko. Ako mo. On a Monday morning. Anyway, ito na nga tayo sa ating balitang showbiz. Ano mga kaibigan, inamin na nga nitong si Miss Eco International 2025 Alexi Brooks na nasa same-sex relationship siya. Actually, matagal naman alam naman ng marami na even before, nung bagong sali pa lamang siya, alam na talaga kung ano talagang kanyang sexual orientation. Alam na ng mga pageant fans. Ito kasi maganda sa ito ang maganda sa Pilipino. Kapag patuloy mo itinatago ang iyong identity, patuloy ka ibabash. Aasarin, lalo patuloy ka aasarin. Pero kapag inilantad mo na, ay natatanggap na, unti-unti natatanggap. At dapat malaman dito sa Pilipinas, mas tanggap ang girl to girl kaysa man to man. Mas tanggap 'yon. Mas tanggap ng mga Pilipino. Correct. Sa jeep nga nakikita niyo may mga, 'di ba? Sobrang clingy pa yung babae kaysa sa 'di ba? Kaysa sa uri ng ibon eh. Kasi T-bird, 'di ba? Okay. Informative segment. This is a very informative program, guys. Carla, kasi T-bird eh. Di ba? Hindi yung uri ng ibon. Oo. Sige. I-push mo yan. Sige. Go. Sabi ko, T-bird, mas maganda kasi pang uri ng ibon. Sa uri ng layang ibon. lumipad kasi yun eh. Ay ko. Inamin nga nito ni Alexi Brooks nga na nasa same-sex relationship siya, Ayon dito kay Alexi, naramdaman niya raw ang pagmamahal noong down na down siya at talagang warak na warak ang kanyang puso nang mamatay ang kanyang lola na siya nag-alaga sa kanya. Doon niya raw naramdaman itong babae ito na talagang sinamahan siya noong literally daw ay talagang bumagsak siya sa floor dahil sa sobrang ang tawag doon yung sobrang hinang-hina siya. Malungkot na malungkot. Oo, sobrang lungkot siya. At talaga ito daw sa kanya nagtayo sa kanya. Ilang araw daw siyang hindi ko nakakain. Itong babae daw na ito ay hindi rin kumain. Talagang sinamahan siya. At doon niya raw nakita kung gaano siya nito kinikare. Ayan. Kaya sabi niya ganon, ngayon daw ay masayang-masayang kanyang puso dahil sa pagkakaroon ng karelasyon sa isang kapwa babae. Minsan daw, inaamin niya talaga na siya siyang androgynous. Na minsan, pagising isang araw, gusto niya maging feeling lalaki, minsan, feeling babae siya. Yun. Okay. At yan muna aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat to. Thank you so much. Ayun, segundo na lang, patama quote for today. Huwag kang matakot magsimula ulit kasi hindi ka naman nagsisimula sa wala, may natututunan ka na.
Yon! Ang Sakto. galing mo, nahabol ko. Yan na po ang mga balita itinampok sa Pinoy Gising. Kami po niya nakasama ngayong Monday morning, Daryl Justin. Main Barreto. Flying A. Anton. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na ang mga sasayaw ng There She Goes Dance Challenge. Talaga there she goes. Oh, dapat Akala ko makasasayaw na. bembang. Bembang. Bakit mo pagbebembangin? Sasayaw to ng mga There She Goes. Pang may edad. Pasada balita, susunod na po kasama si Nakuyang Johnny Banyes. Ayan, nayari ka. May pulsin niyo! Pasada balita. Ang pangit sumayaw! Ang pangit sumayaw ni Papa Pasada John! balita na po kasama. Masyadong outdated ang mga steps. Ayun na, kasama si Nakuyang Johnny Banyes at True Nesino. Good morning! Bye! Tayo ng isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising!